Kailangan pa lang eh. Pamiti. Ito kay... Pa-picture daw po yun. 20 pesos. Sandaan na tayo. Wala po na tayo. Good morning po. Dala pa rin yan gawin. Ginawa yan ng mga Manila. Kasi nagbigay ako ng trabaho. Di ba, words? Lagi mananay sa buong Manila. Nalagyan ng ano. Kinontrato. Morning po. Morning, Mayor. Physical education, recreation. Dito sa mga naihayag namin na pagtatalaga o pagtatatag dito sa ating pamantasan, ang nalalabi na lamang ay ang tinatawag na baranggayan sa pamantasan. Ang lahat ay naglaho na. Wala na tayo sa palagko na nagbibigay ng nagpapakita ng kagalingan sa ating mga estudyante. Wala na rin dito ang NCPE na naging controversial din. Ang COPERS ay hindi na rin siya gumagawa bilang isang kolehiyo bagkus ay departamento na lamang. Ang baranggayan sa pamantasan na aming kaisipan, nung may talaga kaming manguna sa pagbibigay ng pagtitipon para sa Christmas party, ang tanging nalalabi. Ngunit sa kabila ng magaganda at mabuting bagay na ito, ay hindi may iwasan na may mga kawani nagagawa rin naman ng hindi kaaya-ayang gawain upang ang mga bagay ng mabuti ay mapalitan ng mga bagay na pansarili. Kaya't kapag sinasariwa ang lahat ng ito, ay naglalahong pilang parang bula. Nang dahil sa pansariling nasa, adikain, bunsod ng pagkakait o pagkakainggit at kasakaiman sa papuri na tinatawag na professional jealousy and favoritism ay nagbibigay ng masamang kaisipan at ehemplo na sumisira sa isang matapat at mabuting paggawa. Kaya aking dalangin na sana manatili tayo, lahat tayo, sa interes nagpapaigi sa pagsunod ng panuntunan sa bawat isa. Sana hindi tayong magkaroon ng favoritism or anumang bagay na pangsariling adikain, bagkus ang tunay na adikain at alituntunin ng nanaayon sa pagsang-ayon sa ating Panginoong Diyos ang ating sinusunod. Bago ako magtapos sa aking sineshare sa inyo na pagtupad ng gawain ng naayon o nasasang-ayon sa isang dakilang lumikha, ay gusto kong sanang pasalamatan ang dalawang tao na sa puso ko ay hindi maglalak. Nang ako ay guro ni Dr. Ronaldo Higtan, ako ay isang Instructor 1,
pinakamababang tagapagturo sa pamantasan. Pero ako ay masaya kasi ang aking mga estudyante, lalo na yung aking students council sa sports or intrams na pinangunuhan din ni Dr. Ronaldo Tan ay nagbibigay ng saya sa akin. Ako ay nanatili sa mababang kalagayan sa loob ng 20 taon. Walang promosyon maliban sa step. Kaya for 20 years nanatili ako na instructor. Pinakamababang kawani ng pagtuturo ng edukasyong pangkatawan sa aming departamento. Lahat sila napunta na promote kasi nga merong favoritism. Ako pinakauna, pero ako pinakauli. Ngunit, hindi ako sumasama ang loob. Kasi, ang sabi ko nga kanina, nag-uumpisa ng may Diyos, matatapos ng may Diyos. At kapag sumasang-ayon ng Diyos sa ating panalangin, ito ay pinagkakaloob din. Kaya sa tinagal-tagal ng 20 years, dumating ang isang doktor na no'y nabubuhay pa, Dr. Susan Mercado, na namunguna sa departamento ng PICAPS dati. Nagpursige upang ako ay ma-promote. At di naglawig, ako ay na-promote Assistant Professor 1 ay 3. So, ganun pa man, trabaho pa rin ang trabaho hanggang sa ma-renew namin, mabago namin ang history ng ALCO-AA na isinasайтang tabi ang pamantasan at iginiit ko sa historical background that AFALCO was given birth by the pamantasan ng lungsod ng Maynila with the name of AFALCO. So we corrected the history of the Athletic Association. And sadly, we're no longer a member. At matapos naman ang promosyon ng assistant professor after 20 years, ito naman, 10 years walang promotion. At kung hindi lamang sa isang doktor na naman na nagsumikap at nagpursige sa akin, isubmit ang aking mga supporting documents. Dahil noong panahon na yun, wala na akong tiwala. Dahil submit ka na submit ng promotion, ng application ng promotion, dokumento, pero bali wala. Kasi ang iniintindi, sino to? Sino to? Sino to? Nung pagkakataon na yun, si Dr. Isabel Lucas ng College of Education ang nagpursige sa akin. Jer, Mr. Angko, submit ka ng mga dokumento. Sayang ang mga ginawa mo kung hindi mabibigyan ng pansin. Sabi ko, ma'am, sawa na ako dyan. Pero sa pagtupad ng naayon sa paggawa ni Dr. Lucas, ako ay sumunod. At di nagbaliw, na-promote ako. Salamat po, Dr. Lucas. Isang halimbawa ng pagtugon sa gawain na may katarungan sa bawat isa ng naayon sa alituntunin. Ngunit kung hindi susunod sa alituntunin, ito ay magiging senyales ng masamang gawain. Sana lahat
tayo, magmula sa pinakamataas at pinakamababa, lagi lamang tayong guided ng isang principle na tayo ay gumagawa, na para tayong gumagawa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ako'y naniniwala sa lahat ng bagay, sa umpisa ay may Diyos, at sa wakas ay may Diyos. Nung tayo isilirang sa mundo, sinasabi ng ating magulang, sana makaraos kami ng maayos. Nung makaraos na kayo maayos, pipikit na rin ang mata ninyo, mananalangin pa rin tayo. Sana pumikit ang mata natin ng maayos at makarating tayo sa ating mithiin marating. Sa wakas ay masasabi ko na nasa Panginoon ang awa para sa lahat ng gawaing mainam upang marating ang kabayanihan. Sa muli, ang aking pagbati sa ating mga kawani, maging pinakamataas at pinakamababang kawani ng pamantasan. Maligayang araw ng pagkatatag ng pamantasan ng lungsod ng Maynila sa ating lahat. Salamat po. Thank you very much, Professor Angko, and congratulations once again. Adlib na po yun. Hindi ko malilimutan si Mayor Isko Moreno. Nang kasalukuyan kami nakikipaglaban sa Alcoa sa Mindoro, nakasalubong namin siya. Sabi ko, Mayor, maraming salamat at nakita ka namin. Nung panahon na yon, wala kaming budget. Nagpa-fundraising lang kami para sa mga atleta. Sabi niya, oy, paligayahin ninyo yung mga atleta natin, nagsasakripisyo para sa atin. At walang pagpipigil na bumunot siya ng kamay sa bulsa. At ang binunod niya, ipinamahagi sa aming mga atleta yung kanyang allowance na ubos. Mayor, maraming salamat sa inyong mga suporta. Salamat po. Thank you, Sir Angko. Our guest's steadfast support for PLM reflects a shared belief that quality education remains one of the most powerful investments in the future of our city and nation. We pay tribute to one of PLM's strongest and advocate, valued partner of our university. Awardees, please direct your attention to the screen. So kung meron kayong kinakaharap, huwag kayong masyadong mag-aalala. Stumbling blocks lang yan. And use it to step up those stumbling blocks in life. And that boy who used to eat garbage in the garbage bin, now the mayor of the city of Manila. Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng pamantasan lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences. Dahil ang mga mag-aaral dito ay mahuhusay. Even the First Lady herself can attest to her
former student when she was teaching the College of Law sa Pamantasan, Luzon ng Maynila. So sa mga atas, ano po sang awa, abag po sang awa naman. Tapos gusto ko nagbubukas ng Facebook sa umaga, mga alas 7. PLN, top 2, top 1. Pag yun, sabi ko, worth every penny. And I can face any taxpayer in the city na sulit ang bawat sentimo na ipinagkatiwala mo sa aming pamalan. PLM, we started and producing top-notch students. We continue to produce top-notchers. Ang PLM ay naging pamantayan ng lahat ng lokal na pamahalaan na gumawa ng free tertiary education. So I'm really proud to each and every one of you. Kayo'y nagtapos. Mahirap magtapos sa PLM. Hindi siya madali. Students, graduates, put it in your heart, put it in your mind, that you are a product of the city of Manila. And you should be proud of it. Dalhin ninyo ang bandila sa buong bansa. Muli, binabati ko muna ang ating mayor, ating vice mayor, of course si Professor Tony Villegas, ang anak po ng yumaong mayor ng Maynila, na sa kanya pong termino naging ganap na pamantasan po ang PLN. Bago ko po tawagin ang ating panauhing pandangan ngayong umaga, bigyan ko lang po kayo ng konting trivia. Alam niyo po, hindi po kami magkakilala ni Mayor Isko. Nung pinatawag niya po ako, nung pagkahalal niya po, hindi pa po ako nagsasalita. Ang sinabi niya agad sa akin, Pres, hindi ko pinupolitika ang edukasyon at ang kalusugan. Sa aking termino, yan lang ang hindi ko pakikialaman, gawin nyo ng tama ang inyong trabaho. At totoo naman, nakakapuno ng galak na tuwing a-attend po ako ng directional meeting tuwing Lunes ng umaga, hindi po nakakaligtaan na banggitin ni Yorme ang kanyang mga pangako. Sabi niya, Pres, hindi ko nakakalimutan. At patuloy nga po niya tayong tinutulungan sapagkat alam naman po niya kung ano po ang ating pinagdadaanan. Kaya po sa kabila ng napakaraming suliranin na hinaharap po ng siyudad ng Maynila, kasama po lagi sa agenda ng ating mayor ang ating pong pamantasan. Dahil po dyan, Mayor, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po namin makakalimutan at gusto ko rin pasalamatan siyempre yung Vice Mayor dahil po sa mga agenda sa City Council, basta po isinabit ng ating Mayor, yan po ay talagang inaaksyonan po ng ating konseho. Maraming salamat. Basahin lang po natin ang aming maliit na pagkilala po sa inyo, Mayor, dahil maliit po ang sulat, kailangan ko po magsalamin. Mayor, this plaque of appreciation is given to Honorable Francisco Isko Moreno M. Dumagoso, the Mayor of the City of Manila, for his grateful recognition of his exemplary and transformative leadership in the City of Manila and for his unwavering support, steadfast commitment, and invaluable dedication to the pamantasan ng lungsod ng Maynila. His visionary guidance and enduring contribution have significantly enriched the academic guidance and enduring contribution, excellence, institutional growth, and holistic development of our students, our faculty, and the entire PLM community. Through his initiatives, both academic and non-academic endeavors have flourished, fostering a culture of excellence, integrity, and public service. Given this recognition is hereby conferred in appreciation of his remarkable service and lasting impact on the advancement of higher education and community development, given this 19th day of June in the City of Manila. Signed, yours truly. Maliit na pagkilala lang po, Mayor.
Opo po kayo. Maraming salamat, President. President Sanit, sa iyong Board of Regents, sa mga profesor, sa mga non-teaching members, staff, admin, o sa lahat ng taga-pila. Mating hindi ko pa binabati ko na kayo lahat. Magandang umaga sa inyo. So, unahin ko lang, to Professor Rogelio S. Angco. One, thank you for your service. 40 years. 40 years. But, for whatever it is worth, no? Sabi ng isang kasabihan sa English, hindi ko lang alam kung tama yung grammar ko. Mga teacher ko dyan, pasensya nyo na ako. 75 grado ko sa English. Sabi nga ng isang kasabihan, good things come to those who wait. Kaya to Professor ako, di ba? Akalain mo, di ba? Nadali mo din. Talagang ganon. In fact, if I may share your story, and I think Chief of Staff, Cesar Chavez, and some few individual and within my core, the policy 2019 with regard to promotion is based on meritocracy. Thousands already. And that is a real numbers. Got promoted not seeing the mayor. Ni yung palitada nila sa mukha pagka napopromote, di ba, nagpapandiin ka pagka nagpo-promote yan. Ni hindi nila ako nasulyapan. Why? Because the promotion was made based on length of service, capabilities, and of course, alam mo naman ang civil service, kailangan kong sundin. Kaya, totoo po yun, because of the simple reason, ayaw kong mang-apak ng may paa ng may paa. Kasi, unang-una, masalimot na ang gobyerno, at totoo naman din yun, alam mo yung mga malalapit sa kusina, yun ang una nakakadakma. Kaya ipinagbawal ko, in fact, it's very clear during the course or weekly meetings with the heads of mabigat ang billing ko. Yung tagadala mo ng pag nakita kong na-promote yan, iuuntog ko ulo yan. That's metaphorically speaking. Because chances are, what you have experienced ay marami ring nakaranas. That's why, in my own little way, it might not be perfect, but generally, I guarantee you, under my watch, even today, when I assume the new mandate, ay talaga po, very particular ako. When I sign promotion, kasi nung araw, kailangan makita ang mayor para ma-promote. Kailangan ma-meet. Kailangan face-to-face. Minsan, alam mo, masakit din sa pamahalaan, no? Based on, I think dito na ako mauubos ang buko sa gobyerno. Kasi makapal pa buko nung araw. Sa tagal ko dito, I've seen, bago dumating yung papel sa lamesa ng tiga-pirma, marami nang pinagdaan ng kamay yun. Kaya bago dumating yung papel, panis na yun. Panis na yung 1 buwan niyang sweldo, 3 buwan niyang sweldo, sinasanla, ipinangungutang para mapirma. Those are stories within the City Hall. Kaya nung nagkukwento ka kanina, damandam ako yung pakiramdam mo because yun ang bagay na pinipilit kong iwasan. Ang makapanakit ng damdamin, wala ka namang kaalam-alam. Pero pag gumawa ka ng isang pulisiya o direktiba, naturally, the bureaucracy and the departments will follow a particular sets of direction. But for now, I'm happy for you and proud of you and thank you for your service for 40 years.
Mabasa ka sana ng ulan. Nang dumami pa ang mga katulad mong guro, bagamat economically challenged, especially nowadays, ay patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin o profesyon o misyon na isalin ang kaalaman, gabayan, at lihayin ang mga mag-aaral upang sila'y maging mabuting mamamayan bilang isang ina, bilang isang ama, bilang isang negosyante, doktor, o professional. No? Kung ano man ang tatahakin nila sa buhay. Kaya napakahalaga ng partisipasyon ng guro even in the early education because most of the time of the day, mas matagal namin kasama ang aming mga guro kaysa sa aming mga magulang. Mano pa pag ang isang magulang or sets of parents are economically challenged. Wala nang oras talaga yan sa anak. Kaya ang tanging pangalawang ama o ina ng isang estudyante ay ang kanyang guro. Kaya ko sinabi, mabasa ka sana ng ulan because despite of those challenges, you did not give up. Kaya kapuri-puri. Kaya on behalf of the people of Manila, thank you for your service. Maraming salamat sa Pamantasang Lungsod ng Maynila. Ayoko pong nakawi ng oras na ito. Pero I was asked to say something. Naganda ako ng konting mga salita. Pagpapasalamat. With all humility, I am humbled today. You guys appreciating our little effort as city government to continue to support our North Star of this country for tertiary free education started by local government unit. Because of PLM, sinong makapag-aakala, tingnan po ninyo, no? Mag-ano lang tayo ng konti, atras lang tayo ng konti. Talagang ang leader, katulad, halimbawa ng isang alkalde, kapag nakapag-isip ng isang programang at itinuloy, no? Hindi lang din drawing, tinuloy, pinuhunanan, inalagaan, kahit nasa ilalim na sila ng 6 na pie, hanggang ngayon pinakikinabangan ng mga sumunod na henerasyon. Thanks to Mayor Lacson, thanks to Mayor Villegas. If not for them, we are not here today. And these are the mayors of Manila. And because of what they did, Mayor Villegas and Mayor Lacson, ay sumunod ang buong Pilipinas. Sa mga kabataan nandito, yung mga narinig yung pamantasang lungsod ng Makati, pamantasang lungsod ng Pasay, pamantasan ng so on and so forth. Dito pinagyan. Dito sa PLM. Ito ang kanilang North Star. So that's why, in our own little way, kumbaga sa, anong tawag doon, Professor Angko, yung ilaw, yung torch, ipinasa sa amin. Kami na may mga hawak ng torch o sulok sa ngayon ay in our own little way, like what President Sani said. And they know it better than anybody else here. We will continue. We will continue to support in our own little way. Tukod na tukod man tayo for some reason which is not timely to discuss today. But itatawid natin ang kinabukasan ng ating kabataang nag-aaral sa pamantasang lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyong pagdiriwang ng 61 pagkakatatag or anibersaryo ng pamantasang lungsod ng Maynila ay kasabay din halos ilang araw simula ngayon. Ang araw naman ng pagkakatatag ng ating minamahal na lungsod. 455 na anibersaryo na may tema
mukhang napapanahon ang tema. Matatag sa hamon, pinagtibay ng panahon. Ikaw yun, Profesor Angko. Kaya mas lalo nating naalala na ang lakas ng Maynila ay nakasalalay sa kalidad ng edukasyon at sa tagumpay ng ating mga mag-aaral. Anumang naitulong ng PLM ay hindi pabor kundi bahagi ng ating tungkulin sa taong bayan. Kaya naman, pinipilit ko pong laging isulong nung bumuka na ang libreta ng lungsod ng Maynila noong July 1. Gumulong po ako sa damuhan. Hindi lang ako nahulog sa bangko. But be that as it may. Ngayon, bukas at sa susunod na linggo at taon, habang tayo'y nabibigyan ng taong bayan na pamunuan ang ating syudad, ay lagi ko pong pipiliting maging masino, mainam at epesyenteng gastahin ang anumang resources na nalalabi o meron sa atin. At makatitiyak kayo sa mga guro or non-teaching personnel, sa mga estudyante, stakeholders, to our leaders, especially the Board of Regents, makatitiyak naman po kayo, no? Na hindi po kami titigil. Talaga po pipilitin ko araw-araw na maitawid ang lahat ng suliraning kinakaharap natin. Pero anumang liit na meron tayo, pumanatag kayo because great portion of it will be utilized under the program MBN, Minimum Basic Needs. Sabihin, itutuon ko ang paggasta, pamumuhunan ng lungsod ng Maynila sa kanyang mamamayan tungo sa housing, education, healthcare, and jobs. These are the 4 minimum basic needs. Kung ito po inyong tutuusin, lalo na sa mga nag-aaral ng what you call political science, kung inyo po itong tutuusin at aaralin, hindi po ito katang-isip ko lamang. Bagay na masasabi ko at matangos kong sasabihin, matangos na ilong kong sasabihin, alam ko ito. But this is backed by science. No? Kung saan, if you address these basic needs, ito ay makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Ibig sabihin, hindi yayaman sa atin ang taong bayan dahil sa gobyerno. But the quality of life, quality of living, as a citizen, with regard to program of governance being invested by the city, ay tingin ko po iyon ay mas malaki ang probability na umayos ang pamumuhay ng tao. Ang isang pamilya, kapag may masisilungang maayos, ang isang ama o ina, may mapapasukang trabaho. Ang bata, may mapapasukang maayos at dekalidad at makakamit na edukasyon. At kapag ang pamilya ay nagkasakit, may maayos na ospital. I think there will be high probability of the standard of living or the quality of living in the city as a family and as a citizen. Medyo maganda ang magiging batting average natin. Now, but huwag po naman kayong mag-alala. Kung kayo yung mga environmentalist o clean, huwag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy naman po ang programa ng pagiging maaliwalas kapanatagan ng pamumuhay ng lungsod. Ang tawag ko naman ho dyan ay umami. Ajinomoto. Pampasarap sa rekado. Na habang tinutugunan natin at binibigyan ng prioridad at hindi lang laway,
Hindi lang lip service. You will see it in the books, you will see it in the budget, you will see it everywhere. The focus of the government to address MBM. It's there. Habang tinutugunan natin yun, hindi naman natin pinababayaan na karapatan din ng tao na tumitira sa lungsod ng Maynila at dumadako sa lungsod ng Maynila na magkaroon sila ng isang syudad na maaliwalas at panatag din ang pamumuhay. So yan po ang ating ginagawa ngayon. Kaya itong pagkilala ninyo sa aming maliit na kaparaan ng maglingkod ng episyente at maayos at masinop ay hindi po namin kayo papalyahin. Maaaring ako'y paminsan-minsan magkukulang, tao lamang. Maaaring ang organisasyon namin ay hindi perfecto. But rest assured, pag ako'y nadapa, huwag kayong mag-alala, sanay akong bumangon. At hindi lang ako sa best nadapa, marami na po akong bakokang sa tuhod. Bakas ng nakaraan, bakas ng pagkakamali, bakas ng pagkukulang. At dahil doon ay naging leksyon yun sa pamumuhay. And I was told, hindi ko makabisado yung English eh. It's not how many times you fall, it is how many times stood up. O yun, tama ba? Stood up. Basta tumayo. Yun na yun. Eh, totoo po yun. Yun po ang ating ginagawa. Kaya, anumang hamon ng PLM as an institution, anuman ang hamon ng pamalang lungsod bilang institusyon din, ay if we work together, I think there will be high probability na maalpasan natin, malalagpasan natin ang mga pagsubok na ito. Now, if I may ask you, I hope you don't mind me asking you this. Can I do this on my own? Or with the Vice Mayor and members of the City Council? Eh, tatapatin ko na kayo. I cannot do it alone. I need you. In your respective homes, community, field of undertaking. At any rate, at any way, I need each and every one of you. Because together, we can make Manila great again. Maraming salamat sa inyo. Matutuwa na naman tong mga anak ko. I'm happy lagi pagka binibigyan ako ng kasi wala akong oras sa kanila eh. With all honesty. Kasi mas inalay ko ang oras ko sa inyo. The price I have to pay being part of the government. So, napasaya ninyo ang pamilya ko ngayon. Kaya PLM, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Manila. God bless. Thank you. Thank you, Mayor Esco. May I call again President Sonny to present our token to Vice Mayor Chi Atienza. Okay, let's all have a seat. At this point, just a few words. Alam niyo ho, hindi matatawaran ang papel na ginagampanan ng Vice Alcalde sa lahat po ng proyekto ni Mayor. In fact, yung mga ordinansa po na para po sa PLM ay malugod pong ipinapasa ng ating konseho. In fact, nung huling budget hearing po natin, hindi na ako masyadong tinanong ni Vice Mayor at agad-agad niya na inaprubahan ang ating budget for this year. At isa pa ho, nanako po si Mayor na dadagdagan po ang ating subsidiya sa taong 2027 at pakitulungan lang ang budget ng PLM. Maraming salamat po, Vice Mayor.
At binibigyan lang po namin kayo ng pagkakilala at konting token dahil po sa mga magagandang pong bagay na ginawa niyo rin po sa PLM. Salamat po. Thank you, President Sunny and Vice Mayor Atienza. Our Praise Awards 2026 celebration today will not be completed without honoring the dedication and service of our colleagues who are no longer with us. They had served the university with passion and commitment. Their legacies and contributions should be celebrated and recognized. May we call on the University President, Attorney Domingo Y. Reyes Jr., and all the members of the MANCOM to present the posthumous awards to the families of our colleagues. Maria Belinda O. Marquez, Human Resource Management Officer 3, Human Resource Management Office. Ricardo P. Legaspi, Computer Maintenance Technologist 2, Information and Communications Technology Office. Thank you, everyone. You may now take your seats. We would like to extend our thanks to the families of Ms. Marquez and Mr. Legaspi for being with us today to properly honor and celebrate their legacies with us at the university. Today, we recognize our employees whose achievements embody the highest ideals of karunungan, kaunlaran, at kadakilaan. Mga kabarangay, it is with great honor and pride to end this momentous program which reflects PLM's tradition of excellence that mirrors the heart and soul of our pamantasan. In the spirit of karunungan, kaunlaran, at kadakilaan, let us welcome our Vice President for Administration, Dr. Ronaldo A. Tan. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Mayor, Vice Mayor. As we come to a close of this remarkable celebration, one thing is clear. Today is a day of pride for Pamantasan na lungsod ng Maynila. Today we proudly honored 64 loyalty awardees, 15 service awardees, 9 individual in career and self-development, and extended 2 posthumous recognition.
each one representing dedication, excellence, and unwavering commitment to public service. Each recognition tells a story, not just a year served, but of lives devoted to shaping minds, uplifting communities, and contributing to our nation's growth. This university exists to form individuals who think critically, lead with purpose, and serve with integrity. And today, we have seen that mission alive in all of you today. To all those recognized, PLM is proud of you. Proud of your years of dedication, proud of your integrity and perseverance, and proud of the difference you continue to make in the lives of our students and in the communities we serve. You are not only part of this institution, you are the reason it continues to grow, to inspire, and to lead. And as we move forward, let us continue building a university that truly serves the people, one that advances public interests, strengthen the communities, and contribute meaningfully to our national development. Let us continue to stand in making PLM a premier people's university, guided by excellence, driven by purpose, and committed to service. Maraming salamat at taus-pusong pagbati sa lahat ng pinangaralan ngayong araw na ito. Mabuhay ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Thank you, VP Tan. Thank you to all our hardworking committee members. With that, may we call on the rest of the MANCOM committee to please proceed on stage, and we would also request the presence of Vice Mayor and Mayor, along with the University President, the Board of Regents, and the member of the boards for the photo opportunity. Bishop Abante and Professor Tony Villegas, please proceed on stage as well.